Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang karugtong ng kwento ni Kana, ang batang engkantada. Matapos ng mapaamo ni Kana ang balaw at ang tikbalang ng hindi niya namamalayan, ay ibinigay ng dalawa sa batang si Kana ang kanilang mga buhok na nagtataglay ng kanilang mga kakayahan. Bilang pasasalamat ng mga ito sa bata, hindi naman ito alam ni Kana dahil nga natutulog ito habang ibinigay ng dalawang kanilang mga buhok. Kaya kinabukasan kagaya ng dati, ay maaga itong nagising para mag-igib ng tubig at magluluto na naman sila ng laing. Kinuha ni Kana ang balde at pumunta na ng poso. Hindi naman namalayan ni Kana na nagawa niyang mapuno ang lagay nila ng tubig ng mabilis at hindi man lang ito nakakaramdam ng pagod. Ayan, napuno ko ng lagayan ng tubig namin. Magkakape na ako. Nagtimpla na nga ng kape si Kana at naupo sa labas ng kanilang bahay. Wala man silang kuryente ay maganda naman ang tanawin sa kanilang bahay dahil madami pang puno ang nakapalibot dito. Habang nagkakape si Kana ay natutuwa itong pagmasdan ng mga alitaptap na nagkikislapan. Ang mga alitap-tap, umuwi na kayo at paumaga na. Nagulat naman si Kana nang lumapit ang mga alitaptap sa kanya at ang ilan ay dumapo pa. Oh, ang ganda niyo naman pagmasdan. Dumapo ang mga alitaptap sa ulo ni Kana nang paikot na parang korona ang mga ito. Kaya nang makita ito ni na Lola Tering at Lola Esther, nakakagising lang, ay nagulat ang mga ito sa itsura ni Kana. Dahil nakita ni Lola Tering na gumanda ang suot ni Kana at nagliliwanag ang buhok nito at nagkaroon ng pakpak na gawa sa alitaptap. Kana, apo! Nagulat si Kana at ganon din ang mga alitaptap kaya nagsili para ng mga ito papalayo. Lola Tering, Lola Esther, gising na po pala kayo. Anong ginagawa mo dyan, apo? Nagkakape po, kakatapos ko lang po mag-igib ng tubig. Ganun ba, apo? O sige, magkape ka na muna dyan. Magsasaing lang kami ng Lola Tering mo. Sige po mga lola. Hinila na ni Lola Esther si Lola Tering papunta ng kusina. Nakita mo ba yun, Esther? Oo, Tering. Kitang-kita ko. Kapareho ng sanggol pa lang si Kana. Ganito din ang nangyari. Naalala kasi ng dalawa noong sanggol pa lamang si Kana ay nakita nila ito sa higaan na napapalibutan ng maraming alitaptap. At noong nasa 2 taong gulang pa lamang ito ay nagawa din siyang makita nila Lola Esther at Lola Tering sa gubat na nakaupo sa bato at napapalibutan din ito ng mga alitaptap na parang binabantayan ng mga ito si Kana. Kaya hindi din mawala sa isip ng dalawa na baka isang engkanto si Kana dahil nga napakaganda nito kung ikukumpara sa iba't ibang bata. Lalo na kapag nabibihisan ito. Tering, hindi kaya engkanto ang apo natin? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Esther? Tao si Kana, tao ang apo natin. Hay nako, magsaing na nga lang tayo. Nagluto na nga ang 2 matanda ng kanilang agahan, pati na rin ang ilalako nilang laing. Wala kasing gawa si Kana. At halos nalinisan na nito ang mga palayan ng kanilang mga kababaryo, kaya wala nang kumukuha sa kanya para maglinis. Kaya balik sa paglalako ng laing ang kanilang ginagawa. Matapos makapagluto ay kumain na sila ng agahan. Apo, hindi ko yata nakikita ang kabayo at ang kalabaw mo. Nga rin po lola, hindi ko sila makita. Mga gala po kasi yun eh. Ano, pinapabayaan mo lang na gumala ang kalabaw at kabayo mo? Opo, umuwi naman po sila dito Lola Esther. E paano kung nakawin yon? Sayang naman. Ano? Hindi po mananakaw sila mo kung itoming Lola Tering. Lumalaban po ang mga yun. Ang galing naman ng mga alaga mo para may mga isip. Matapos kumain ay naghanda na sila para maglako ng kanilang paninda. Pero dahil malayo ang bayan, ay sinabi ni Kana na siya na lamang umuno maglalako muli para hindi na mapagod ang mga lola niya. Ako na lang po maglalako ng laing mga lola. Kaya ko naman po yun eh. Para hindi na lang po kayo mapagod. Sigurado ka ba, apo? Apo, isama ko naman si Namokong at Toming eh. Kaya madali na lang po sa akin maglako. Kahit sa ibang baryo pa po. O sige, apo, at maglalaban na lang kami ng Lola Esther mo. Mag-iingat ka palagi.
Opo mga lola, sige po. Lumakad na nga si Kana dala ang bayong na may lamang laing para ilako. Sumunod naman sa kanya ang balaw at ang tikbalang. Umukong? Doming, wala tayong lilingisang palayan, kaya maglalako na muna tayo ng laing ha? Kasi kailangan mabuhay. Nagwika naman ang balaw na bakit pa umano ito maglalako ng laing kung maaari naman itong manghingi sa kanya ng diamante. Sabihin lamang niya umano at ikukuha niya ito. Ganon din naman ang sa amin ng tikbalang na kung gusto nito ng ginto ay bibigyan siya nito. Ngunit dahil inosente at hindi alam ni Kana na kayang ibigay ng 2 engkanto sa kanya. At ang naisip niya ay baka nanakawin ito ng 2. Kaya niya ito tinatanggihan. Ay naku, ayoko ng ganun. Gusto ko yung pinaghihirapan ko, hindi yung hinihingi. Tsaka saan naman kayo kukuha ng mga yun? Ang hirap kayo makakita ng ganun. Magsasalita pa sana ang 2 nang may lumapit kay Kana na 3 lalaki at nagtanong kung sa kanya ba umano ang kabayo at ang kalabaw na kasama niya. Opo, sa akin po ito mga manong. Bakit po? Nagwika ang isang lalaki na ang lulusog umano at matipuno ang mga alaga niya kaya gusto nila ito. Sinabi ng lalaki na kung ibebenta umano ito ni Kana. Ano po? Minibenta? Sumagot naman ang lalaki na gusto umano nitong bilhin ng kalabaw at kakatayin nila ito sa susunod na araw sa fiesta. Naglabas ng pera ang 2 lalaki at ipinakita ito kay Kana. Oh, ang dami naman. Ang dami niya naman pong pera, manong. Tumawa naman ng tikbalang at sinabi kay Kana na ipagbenta na umano ang balaw na walang kwenta para makatay na. Nagalit naman ang balaw at sinabi na sino umanong walang kwenta sa kanilang 2. Ngunit bago makapagsalita si Kana ay nagwika ang isang lalaki na kung binibenta din ba umano nito ang kabayo at maganda daw lagay ng kalesa. Nagwika naman ang balaw kay Kana na ang tikbalang na walang utak na lang umano ang ibenta niya at wala naman itong silbi. Nagalit naman ang tikbalang kaya nagbangay na naman sila. Ngunit bigla silang napatigil na magsalita si Kana. Paamanin po mga manong. Hindi ko po binibenta ang mga alaga ko. Mahal ko po sila at importante po sila sa akin. Kaya kahit wala kaming pera, ayos lang. Basta't kasama ko sila. Naawa naman ang isang lalaki kay Kana at sinabi sa 2 na wag na umanong utuin ng bata na ibenta sa kanila ang mga alaga nito. Kaya humingi naman ng tawad ang 2 at bilang pambawi ay binili na lamang nila lahat ang tindang laing ni Kana. Talaga mga manong, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin ng mga lola ko. Dito ay binigyan si Kana ng mga lalaki ng 1,000 kaya tuwang-tuwa ito at dito na nagpaalam ang mga ito sa bata. Ang babait naman ng mga mama ngayon at pinakayawan paninda ko. Lumingon si Kana sa balaw at tikbalang at nakita niya na muli itong nakaluhod sa kanya dahil sa sinabi ni Kana na mahal niya umano ang mga ito at importante sila sa kanya. Para kasi kina Mokong at Domeng na itinakwil sa kanilang mga kaharian ay wala na magbibigay ng importansya sa kanila. Ngunit simula nang makilala nila si Kana ay nagbago ang kanilang buhay at binigyan sila ng importansya ni Kana. Kaya naman nagwika ang balaw na pagsisilbihan niya umano si Kana habang buhay kahit mag-isa lang siya at wala ang mabantot na tikbalang na kasama niya. Galit naman ang tikbalang at hindi din ito magpapatalo. At sinabi kay Kana na nakahanda din siyang pagsilbihan ito habang buhay. Kahit hindi niya kasama ang amoy kanal na balaw. Nagalit naman ang balaw at sinabing sino umano ang amoy kanal. Nagalit din ang tikbalang at sinabing sino din umano ang mabantot. Kaya nagbangay na naman silang 2. Ay naku, mukhang nga Tomeng. Nagbangay na naman kayo. Pag nainis ako, ibibenta ko kayong 2. Umuwi na nga kayo at bantayin na lang yung mga lola ko. Mabilis namang tumango ang 2 kay Kana at nag-unahan ng tumakbo pabalik ng bahay nila. Ayun, nag-unahan na naman ng 2 pasaway na yun. Teka, hindi mo na siguro ako uuwi. At dadalan ko sila lola ng prutas at bibili na rin ako ng bigas namin at saka ng ulam. Malaki naman itong ibinigay sa akin na pera eh. Kaya lumakad na si Kana patungo ng palengke para bumili ng bigas at iba pa nilang kailangan. Nang nandoon na ito, ay napatigil pa si Kana nang nakakita ng tindang tsinelas at mga damit.
dahil nga wala itong tsinelas at sira na din ang mga damit nito. Ang ganda ng mga damit. At saka gusto ko sanang bumili ng tsinelas. Teka, sobre naman ng pera ko. Bibili na lang pala ako. Bago bumili ng bigas at iba pang kailangan nila, ay lumapit si Kana sa tindahan ng tsinelas. Pabili nga po. Lumabas naman ang isang dalaga na siyang nagtitinda at ito ay si Yasmin. Pabili po ako ng tsinelas sa ate. Yung malaki po para sa mga lola ko po. Ano? Para sa mga lola mo? Eh paano ka? Wala ka ding tsinelas ha? Opo, pero sa susunod na po ako bibili. Kasi po baka kulangan ng pera ko po eh. Bibili pa po kasi ako ng bigas namin. Ang bait mo namang bata. Sige, pili ka dyan ng mga tsinelas. Kayo na lang po ate ang pumili. Yung mura lang po sana. Ganun ba? Oh, eto oh. Mura po ba yan ate? Oo, mura lang pero matibay. Tsak matagal ito magagamit ng mga lola mo. Sige po, yan ang alam po. Ito po ang bayad ate oh. 1,000? Wala pa akong panukli eh. Teka, ganito na lang. Ano bang pangalan mo? Kanari po, pero Kana po ang tawag sa akin ng mga lola ko. Ganun ba? Ganito na lang Kana, dahil mabait ka at mahal na mahal mo ang mga lola mo. O eto, sa'yo na lang. Oh, ang gandang tsinelas to ate oh. Hasmin, ako si Hasmin, mahal na prinsesa. Ano po ang sabi niyo? Prinsesa? Ha? Hindi, pasensya na ha. Eh, mukha kasing prinsesa eh. Ako? Mukhang prinsesa? Ang dungis ko nga po eh. Halika muna sandali sa loob, aayusan kita. Hinila ni Hasmin si Kana papasok ng tindahan at dito ay inayusan niya ang bata. Sinuklay ang buhok nito at dito nakita ni Hasmin ang ginto at pilak na buhok ni Kana na nakatago na nilagay ng balaw at tikbalang. Kaya naman napangiti ito. Pinasuot niya din ang bagong damit ang bata at dito lumitaw ang ganda ng batang si Kana at maging ito ay nagulat nang makita ang itsura nito sa salamin. Nakita mo na? Mukha kang prinsesa sa ganda mo. Oh, oo nga po no. Ang ganda ko. Mukha na akong tao. Oo, mahal na prinsesa ka na. Ano po? Hindi po ako prinsesa ate. Siguro po, prinsesa ako po ng laing. Tumawa naman si Hasmin at maging si Kana ay ganoon din. Sige po ate, akin na po ang luma kong damit. Baka madumihan ko pa tong ipinasuot niyo sa akin. Wala po akong pambayad. Hindi mo naman kailangan bayaran yan, mahal na prinsesa. Kana pala, binibigay ko na sa'yo yan kasi natutuwa talaga ako sa'yo eh. Talaga po, akin na tong magandang damit na to. Oo, sa'yo na yan. Tapos bibigyan din kita ng tsinelas. Ano po? Hindi po pwede. Sobra-sobra na po yun ate. Hindi ko po yun matatanggap. Ganito na lang Kana. Sabihin na lang natin na utang mo na lang yun. Bayaran mo na lang ako paunti-unti para hindi mabigat sa'yo. Ayos ba yun? Sigurado ka po ba ate? Oo Kana, natutuwa ako sa'yo eh. Tsaka ang bait mo. Iuna mo pa ang mga lola mo kaysa sa'yo. Sige po ate, pangako babayaran po kita. Sige Kana. Matapos ng bisa ni Yasmin si Kana at bigyan ng tsinelas ay nagpaalam na ito. Maraming salamat po ate Yasmin. Pero imbes na tumugon ay yumukod ito kay Kana. Kaya naman nagtaka din ng bata kung bakit ganun kabait sa kanya ang dalaga at makailang ulit pa siya nitong tinawag na prinsesa. Ngunit hindi na pinansin ng bata at bumili na ng bigas, kape at iba pa nilang kailangan. Bumili ng 10 kilong bigas si Kana, kape at ang sobra ay binili niya ng ulam na isda. Habang naglalakad sa pamilihan ay hindi maiwasan na mapatingin sa kanya ang mga tao dahil nga maganda ito. Ngunit pasan-pasan ng bigas at bit-bit ng mga pinamili. Bakit kayo nakatingin sa akin ng mga tao? Nakakaya tuloy. Mabuti pa, tumakbo na ako pa uwi. Kaya naman tumakbo na nga si Kana at dito ay lalong napatanga ang mga taong tumitingin sa kanya dahil bigla itong naglaho sa sobrang bilis. Hindi yun napansin ni Kana na napabilis ng takbo niya at may dala pang mabibigat dahil sa bertud ng balaw at tikbalang na taglay niya
Mabilis na nakauwi si Kana sa kanilang bahay, kaya tinawag niya ang kanyang mga lola. Lola Tring? Lola Esther? Hindi ka na po ang kahit ng apo. Lumabas naman ng bahay ang dalawang matanda at nagulat sa itsura ni Kana. Apo, ang ganda mo naman. Saan galing ang bagong damit mo? At may tsinelas ka rin. Binili ko po Lola Esther? Ay, utang po pala. Utang? Anong utang nga po? Sa palengke po kasi may mabait na magandang dalaga po na natutuwa sa akin. Kaya pinautang niya ako ng mga tsinelas at ibinigay sa akin tong damit. Kapwa naman nagkatinginan ng dalawang matanda. Ito po ang mga tsinelas si po mga lola oh. Tapos bumili din po ako ng bikis natin at ulam at kape. Apo, saan ka naman nakakuha ng pera para ibili ng bigas at ulam natin? Sa mga mama po Lola Tring, pinakyaw kasi nila ang tinda kong laing. Kasi una po lumapit sila sa akin para bilhin sila mo kong atoming. Pero hindi ko po sila pinenta, kaya po sila nilang ang bumili sa akin ng laing. Ganun ba, Apo? Ang swerte mo talaga. Palagi mo na lang kaming binibigla ng Lola Esther mo. Oo nga, Apo. Maraming salamat sa mga tsinelas na binili mo para sa amin ng Lola Tering mo. Wala po yung mga lola kong magkakinda. Niyakap naman ng dalawang matanda si Kana dahil hulog ng langit ito para sa kanila. Hindi kasi maisip ng dalawa na kung wala ang bata ay malamang wala na din sila siguro sa mundo. Gaya na lamang ng pagkakasakit ni Lola Esther na si Kana ang gumawa ng paraan para makapakonsulta ito at makabili sila ng gamot. Kaya napakaswerte na sila ang nakakita sa sanggol noon. Samantala sa kaharian naman ng mga engkantada kung saan nagawa na itong masakop ng mga talananon. Ang mga talananon ay mga itim na engkanto o masasabing mga itim na engkantado sa pamumuno ng kanilang reynang si Alara na kapatid ng Prinsesa Shannara na ina ni Kana. Mahal kong kapatid, ilang taon na din, hindi ka pa ba napapagod? Isuko mo na sa akin ang kinaroroonan ng kristal ng engkantada nang sa ganon, ako na magiging reyna. Kahit kailan hindi mo mapapasa kamay yun, Alara, dahil hindi ko ang pinili ni ina na maging tagapagmana. At sino ang pinili? Ikaw? Ikaw na umibig at nagkaanak sa isang mortal at tinalikuran ng kaharian natin? Kailanman, hindi ko tinalikuran ng kaharian natin, Alara. Hindi kagaya mo na umanib sa mga talananan para kalabanin ng sarili mong pamilya. Pamilya? Pamilya nagtaksil sa akin nang pinili ka ni ina na ikaw ang maging tagapagmana imbes na ako? Ngayon ay babawin ko ang para sa akin sa oras na makuha ko ang kristal. Gumising ka, Alara. Ginagamit ka lang ni Dimitri sa kanyang mga plano. Walang balak na maganda sa iyo ang hari ng mga talananon. Ikaw ang gumising, Shannara. Dahil langgat hindi mo sinasabi sa akin kung saan itinago ni Jasmine ang kristal ng engkantada, ay patuloy kayo maghihirap. 10 ng iyong mga tagasunod. At sa oras na matungtong ko ang anak mo, isusuko mo din sa akin yon, kapatid ko. Hindi mo makukuha ang kristal, Alara, at hanggat buhay ang anak ko, hanggat buhay ang Prinsesa Esmeralda, ay hindi kayo magtatagumpay na sagupay ng kahariang ito. Tandaan mo yan. Sige, tingnan natin. Umalis na nga si Alara at pinag-utos na hanapin ang anak ng kanyang kapatid at dalhin sa kanya ng buhay ang bata. Kaya naman kumilos na ang mga alagad nito. Samantala, balik naman kay Kana at sa mga lola nito, ay pumunta sila sa kabilang baryo kung saan may namatay para magdasal. Kasali kasi sila Lola Tring at Lola Esther sa mga babaeng nagdadasal sa mga patay. Kaya kung saan-saan sila nakakarating. Minsan kasi, bukod sa libreng pagkain, ay pinapadalan pa sila na may bahay ng mga sobrang pagkain, prutas, at kung minsan naman ay may pera pa. Wala namang naging problema sa lamay at maayos naman ang lahat. Doon na din sila kumain kasama si Kana. At pagkatapos ng padasal, ay inabutan pa sila Lola Tring at Lola Esther ng konting halaga bilang bayad na din sa abala ng dalawang matanda. Kaya naman nagpasalamat ang mga ito. Ipapahatid pa sana sila ng may bahay sa mga kamag-anak nito. Ngunit tumanggi na sila at kaya na umano nilang umuwi. Kasama naman nila ang kanilang apo. Habang tinatahak ng 300 papauwi sa kanilang baryo, ay hindi na sila nagsindi ng ilaw na hawak ni Kana dahil nga maliwanag naman ang sinag ng buwan. Mga lola, kaya niyo po ba? Hindi ko na ba sisindihan itong ilawang digaas natin? Wag na po,
Maliwanag naman ang buwan. Sige po, dahan-dahan lang po kayo ha. Sana pala isinama natin si Namokong o kaya si Doming para may masakyan po kayo. Sa susunod nga, dadalhin ko sila. Habang naglalakad naman ng tatlo, ay bigla silang nakarinig ng pagaspas ng malalaking pakpak. Kaya naman napatingala silang tatlo sa langit. At dito lumaki ang mga mata ng tatlo na makakita sila ng lumilipad na manananggal. Diyos ko, mahabaging langit. Manananggal tereng. O nga Esther, dalian niyo, doon tayo sa may mga puno. Kana, madali ka po. Opo mga lola, bilis po. Doon tayo sa may mga puno. Hindi po siya doon makakahabol at babangga ang mga pakpak niya. Kaya dito ay tumakbo ang tatlo patungo sa kakahuyan na may kalayuan pa mula sa kanilang pwesto. Tumingala si Kana at nakita na pasugod na ang manananggal at alam niyang hindi aabot ang mga lola nito. Dahil mababagal silang tumakbo, kaya naman naisip nito na lumihis ng direksyon at magpahabol para mailigtas ang kanyang mga lola. Lala Esther, Lala Tring, tumakbo lang po kayo at huwag po kayong tumigil ha. Tumakbo si Kana papalayo sa dalawang matanda at inasarang manananggal. Kana apo, anong ginagawa mo? Pumalik ka rito. Huwag niyo po akong alalahanin lola. Dali na, tumakbo na po kayo. Uy, pangit na kalating paniki. Akong habulin mo at bata ako. Kaysa yung dalawang matanda, makukunit na ang mga laman nila. Tara na Esther, madali ka. Pero, paano ang apo natin taring? Magtiwala tayo kay Kana Esther. Sinadya niya magpahabol sa manananggal. Dahil alam nang hindi tayo aabot sa kakahuyan, kaya tara na. Tumakbo na nga ang dalawang matanda patungo sa kakahuyan habang hinahabol nga ng manananggal si Kana. Sinugod siya nito pero mabilis lamang na nakailag ang bata. Oops, hindi mo ka nahuli no. Wala ka pala eh. Nagalit naman ang manananggal dahil hindi niya nagawang madagit si Kana kaya muli niya itong sinugod. Ngunit mabilis lamang na nailaga ni Kana ang mga pagsugod ng manananggal. Ang bagal mo naman manananggal ka. Para ka namang pagong. Hindi mabagal ang manananggal at mabilis ito, pero dahil sa bertod ng tikbalan na nakay Kana, ay sadyang walang panama sa kanya ang bilis ng manananggal. At lahat yun ay nakikita ng dalawang matanda na sina Lola Tring at Lola Esther, na napakabilis kumilos ni Kana at inaasar pa ang manananggal imbes na matakot siya rito. Nasa malayo din nakatingin si Jasmine at nakangiti. Sige Prinsesa Esmeralda, hindi kita tutulungan. Labanan mong mag-isa ang manananggal na yan. Para maging handa ka sa kakaharapin mong mga laban sa hinaharap. Kaya nanood lamang si Jasmine at hindi tinulungan si Kana. Samantala, naiinis naman ang manananggal kay Kana dahil nga hindi niya ito magawang madagit. Ano na? Napapagod ka na ba kalating paniki? Muling nainis ang manananggal kay Kana. Kaya muli niyang sinugod ang bata. Pero sa pagkakataong ito ay umilag ng bahagya si Kana. Para kasi sa bata ay napakabagal ng kilos nito, kaya nang makalagpas ang manananggal sa kanya, ay mabilis na pumunta si Kana sa likod nito at hinawakan ng mga pakpak ng manananggal. At dito ay binaklas ito ni Kana na parang mga dahon lamang. Maging ito ay nagulat sa kanyang ginawa dahil nagawa niyang matanggal ang pakpak ng manananggal ng ganun kadali. Teka, bakit ang lakas ko? Pero mamaya ko na alamin yun. Nakita ni Kana na gumagapang at napapayaw sa sakit ang manananggal dahil sa pagkabaklas ng mga pakpak niya. Ano nga ngayon? Kami pa ang balak ng biktima yun ha? Ito mga pakpak mo? Say na. Itinapon ni Kana ang mga pakpak ng manananggal pabalik sa katawan nito. Pero kinuha niya ang ilawan na may gaas at binuksan ito. Sabay buhos ng gaas sa manananggal at kinuha ang posporo sa bulsa at sinindihan yon. Anong bagay sa'yo? Hindi ka na makakapang biktima pa? Dito na napahiyaw ang manananggal habang nasusunog. Lahat ng ginawa ni Kana ay nakita ng dalawang matanda, kaya naman hindi sila makapaniwala sa kanilang apo sa pinamalas nitong lakas at bilis. Kaya naman nagdesisyon ang dalawang matanda na sabihin na kay Kana ang totoo kung saan ito natagpuan noon. Dahil hinala ng dalawa na anak nga ito ng engkanto. Samantala, nakita naman yun ni Jasmine
at nakangiti ito. Magaling Prinsesa Esmeralda, pero ngayon pala mag-uumpisa ang pakikipaglaban mo sa mga kampo ng dilim. Wika ni Jasmine na nakatingin sa lumalakad na si Kana papalayo sa nasusunog na katawan ng manananggal. At dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Kana, ang batang engkantada. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.